Amen. Praise the Lord. 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. Sa muli, good morning, good afternoon, good evening naman sa ibang mga lugar. Glory to God. 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. Basahin natin ng sabay-sabay. Read, begin. And everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Let us go to the Lord in prayer. Our God, our Father in heaven, salamat po sa inyong salita. Bless this message, O God, sweet Holy Spirit, help us, help me. At kayo po maggabay sa amin. Thank you sa spiritual blessings. Forgive our sins. Thank you for everything. In Jesus Christ's name. Amen. Ito ay sulat ni Apostol Pablo na sabi niya sa mga Christians sa Thessalonica, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. So ito man ay in everything, ito man ay physical, ito man ay spiritual, ay pasalamatan natin sa Panginoon. Ito man ay visible things, ito man ay invisible things sa ating mga buhay, ay dapat nating pasalamatan sa Panginoon. Sa atin lamang pagising sa umaga kanina, pasalamatan sa Panginoon, tayo ay buhay pa. Amen? Buhay pa tayo, nakakahinga tayo, at libreng oxygen natin. Nalalaw kay Nanay Shirley noon na ang 1 week na oxygen niya na gamit, ay ang amount na ng mga 800 pesos o mahigit pa. Kalimutan ko lang, 1 week na gamit. Pero kung si Gidas pala yung gamit na oxygen, 1 day lang pala ubos na, katulad sa ospital, 1 day. So imagine 800. So tayo, libre ating paghinga. Ang oxygen, libre. So, kung 800 every week, ibig sabihin, times 4 weeks sa 1 month ay, ilan yon? 8, 16, 24, 32, 3,200. 3,200 ang 1 month natin na sa oxygen lang. Pero hindi tayo nagbabayad. Binibigyan tayo ng Panginoon ng breath of life, hininga. So, libre. Amen? So, yan ang pasalamatan sa Panginoon. Pagising natin, buhay pa tayo, at tayo nakatutbrush, nakamumog, tayo nakabasa ng Biblia, tayo ay naka-pray sa Panginoon. So, pasalamatan sa Panginoon. At pag nakaligo tayo, yan ay blessing na yun. Makaligo ka lang, blessing, di ba? Wow, praise the Lord, mas maganda pakiramdam pag nakaligo ang mga Pilipino kasi ay malinisin yung Pilipino, babae o sa lalaki. Kaya gusto ng mga foreigner, ang mapangasawa nila ay Pinay o Pinoy. Kasi ang mga Pinay o Pinoy malinisin. Kahit nga sa pandesal, pagtimpla din ng kape, gatas, hinugasan pa natin yung pandesal na sausaw. Malinisin talaga yung mga Pilipino. At pag makalaba ka naman, wow, praise the Lord, big accomplishment na pasalamat sa Panginoon nakapaglaba ka. Kaya ang amin doon dati, maglaba kami, kaya nalilate, minsan tayo o madalas, gasampay pa kasi. Pero dahil new management na at mayroon nating program director siya na, hindi na pwedeng magsampay. Punta na kagad dito, magsundo na. Praise the Lord na yung may mga gawain na iwanan lang muna. Unahin muna sa Panginoon. So praise God sa mga bagay na yan, na tayo makaligo, makalaba, blessing yan, then makakain tayo. Mayroon tayong panlasa. Nalala ko tuloy yung mayroong hindi natin masisisi yung mga pastor na iba na nag-sideline. Kasi pit making katulad ng Apostol Pablo, pero wag naman sanang yung sideline maging mainline. Walang offering, konti ang offering ng mga membro, walang tithes and offering, mission giving, walang mga care for the pastor's offering o building offering o orphanage o tanong offering, jeepney offering. So ang pastor at worker, nag-sideline, nalaglagay ng signboard, karatula sa labas, nakalagay doon ay nagpapagaling. Pag gumaling ka, 500 ang bayad. Pag hindi ka gumaling, babayaran ka ng 1,000. So, may dumaan doon na negosyante. Pagdaan ng negosyante, nakita siyempre negosyante na yan, mahilig yan sa income. Double your money or kung yung makaroon ka instant money, ginansya ba? Gain. So, ayos to So, nagpan siya. Tao po, ng magpapagamot sana ako. Pastor, magpapagamot sana ako. Ay tanong, ano ba ang sakit mo? Ay sabi ng negosyante, wala po akong panlasa. Ganun ba? O sige, worker, dalhin yung gamot. Tapos nung dinala yung gamot, wala daw siyang panlasa. Pinatikim yung gamot. Pagtikim ng gamot,
lasang gas. Hey, magaling ka na. May panlasa ka na. So, bayad siya ng 500 sa pastor. Ako ng pastor ay sideline ay. Kunti opering ay. Then, bawa, dali ako ng pastor ah. So, next day naman, o another kang ilaraw, dumaan naman siya. Tao po, pastor, may sakit ako. Ano sakit mo? Makakalimutin ako, pastor. Makakalimutin. Makakalimutin ako. Sabi na, okay, worker, kunin yung gamot. Pag dala-dala ng worker ng gamot, nakita niya, gas yan ah. Yay, naalala mo na. Magaling ka na. Kasi naalala niya, gas pala yun eh. Oh, so bayad siya. Bawa. Dali na naman siya, 1,000 na. So, another ka naman, pagkakataon naman, duman na naman yung negosyante. Sabi niya, tao po, pastor mo papagamot pa ako. Anong sakit mo? Sabi ng pastor, ang sakit ko po ay, hindi ako makakita. Ay, sabi ng pastor, patay. Wala tayong yan, wala tayong gamot. Sabi niya sa worker, yung pambayad, di ba? Pag hindi tayo makapagaling, tayo magbabayad ng 1,000. Pag gumaling, bayaran tayo ng 500. So, hindi natin magamot, tayo magbabayad ng 1,000. So, sabi ng pastor sa worker, worker, imbis 1,000 yung ibigay mo, 200 lang. So, pagbigay ng worker ng 200 sa negosyante, pagkakita ng negosyante, 200 to ah! Yay! Magaling na! Nakakita na siya. So, no, in everything, give thanks to the Lord. Pasalamat tayo nga kung tayo ay pera, walang pera, anong circumstances sa ating buhay, pasalamat tayo. Meron tayong mga anak, apo, may asawa, may pamilya, tayo nakapagtapos ng pag-aaral, nakagraduate, and everything sa ating buhay, in everything, give thanks sa Panginoon. Meron tayong church mission, meron tayong pastor, si Pastor Nabli, Pastor Yuli, mga pastor na kaibigan, Pastor Tiagan, and everything. Pastor Gamaw, Pastor Carlito, Pastor Nisti, at di ba pang mga pastor. Pasalamatan natin, meron tayong bansa. So, in everything, give thanks sa Panginoon. So, number 1, in everything, give thanks ang title, we have God. So, sabi sa 1 John 5:7, pasalamat tayo na mayroon tayong Diyos. Kasi ang ibang Diyos, doon sa ibang bansa, alam niyo kung ano ang sinasambang Diyos doon sa Thailand? Emperor at elepante. Ano naman ang sinasambang Diyos doon sa Bangladesh? Daga. Meron doon silang templo. Kung napanood yung News TV, nung nanood pa kami ng TV noon, hindi kami nag-anood, yung mga 2 years na siguro o mahigit pa. Di nagapanood sa housing, wala na. Meron silang templo doon na may mga bowl doon ng gatas at pinapainom nila yung mga daga kasi yun ang isa sa mga Diyos sa Bangladesh. Imagine, ang sa India nga, ang Diyos sa India nga ay nung na-preach yun ni Missionary Harvey Paguntalan, parang 1 million, basta million gods. Imagine, kawabo ang kanilang mga Diyos. Sa Japan naman, ang Diyos nila ay itong araw. Kaya yung bandila ng Japan, red na circle, kasi one of their gods, pati emperor. Doon sa India naman, ang Diyos nila, baka. Yung baka, pag nilaga yan, paborito ko eh. Pero Diyos doon sa India, kaya pag tumawid yung baka doon sa India, hindi nila binubunggaban yan. Kasi Diyos nila yun. Could you imagine? Pero tayo, we have God. We have God, Jehovah, Yahweh, El Shaddai, Adonai, Almighty God, Elohim. Kaya sabi ni Lord Jesus, Ili lama sabachthani. He said, my God, why have thou forsaken me? So, salamat tayo sa Panginoon na we have God. At siya ay si Lord Jesus Christ. Sabi nga ng isang apostle doon, kung makamali, si Thomas ba yun? Ipakita, o si Philip, ipakita mo sa amin ang Diyos and it sufficient us. Ibig sabihin, satisfied na kami, bastante na kami. Sabi ni Lord Jesus, ang nakakita sa akin, nakakita sa Ama, sa Diyos Ama. So, si Jesus is the image of God, si Lord Jesus. Kaya siya naman yung Diyos na nagkatawang tao. Kasi Diyos si Lord Jesus, basahin nyo yun sa John chapter 2 verse 19.
destroy this temple, and in 3 days, I will raise him up. So, gin-raise, binuhay mismo ni Jesus ang kanyang sarili. Kaya, Diyos siya mismo. May verse rin, the Holy Spirit raise up Jesus. Mayroon ring verse sa Galatians, God the Father raise up Jesus. Mayroong verse rin sa John na Jesus raise up Himself. So, makita natin dun, Diyos si Lord Jesus. Even the God the Father sa Hebrews 1:8 recognizes that Jesus Christ is God. Hebrews 1:8, Thy throne, O God, is forever and ever. Diba? So, praise the Lord. For there are three that were recorded in heaven. The Father, the Word, si Lord Jesus Christ, and the Holy Ghost, the Holy Spirit. And these three are one. So, we believe in one God. Ano sabi sa Deuteronomy 6:4? Hear, O Israel. One Lord, di ba? Tinan saglit yun sa Deuteronomy chapter 6 verse 4. Kaya pasalamat tayo, meron tayong isang Diyos in 3 person. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Tayo ay paniwala tayo, triune God. Diyan nagkapareho ang Baptist at Katoliko. Mayroong isang Diyos, 3 persona. Sabi sa Deuteronomy chapter 6 verse 4, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. So, we believe in one Lord, in one God. So, hindi tayo 3 gods. Kasi yung mga, sa ibang mga Baptist, kasi ngayon, naglabasan na sa mga ibang Baptist teaching, 3 ang Diyos nila, 3 gods. 3 gods sa kanyang paniwala. Of course, may paniwala man sila. May mga paliwanag. Pero, sa Bible, sabi ng Bible, there is one God. There is one Lord. Deuteronomy 6:4. So, in 3 person. Kaya doon, and these 3 are one. So, one God. Oh, diba? So, praise the Lord, tayo ay Trinitarian. Ay, paano, Pastor? Mayroong verse sa Bible sa Isaiah chapter 9 verse 6 na nakalagay doon si Lord Jesus ay tawaging Comforter, the Mighty God, Prince of Peace. At may nakalagay doon, Everlasting Father. Para wag kayo ma-confuse doon. Yung Everlasting Father, binasa ko sa Study Bible, ang paliwanag doon sa Everlasting Father si Jesus, siya ang Father of Eternity. Ibig sabihin, dahil kay Lord Jesus, nagkaroon tayo ng eternity, eternal life. Yun. Kasi hindi pwede nga, si Jesus yung Ama, siya rin yung anak, kasi yun ay oneness. Kasi kahit dito ngayon, kahit doon sa bulwang, mayroong oneness, na si Jesus Christ daw yung Ama, siya rin yung anak. Hindi pwede yun. Bakit? Ganito yun. Nung si Lord Jesus ay napako sa cross, di ba Diyos anak siya, ay tumawag sa Diyos sa langit, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? So may tinawagan siya na Ama. So hindi pwedeng si Jesus mismo yung anak, siya rin yung Ama. Hindi pwede. Okay? Another is, nung nabaptize si Lord Jesus, ni John the Baptist, nung nabaptize siya ni John the Baptist, at pagkaahon ni Lord Jesus sa tubig, mayroong voice in heaven na this is my beloved Son in whom I am well pleased. So may boses sa langit, yun ay Diyos Ama. At bumaba yung Holy Spirit sa anyong kalapati. At si Jesus yung nabaptize ni John the Baptist. So hindi pwedeng si Jesus yung anak naman talaga siya. Hindi pwedeng siya rin yung Ama. Kasi may nabaptize siya tapos may boses pa dun sa langit. So hindi pwede. So tayo, we believe in Godhead bodily, triune God. One God, we believe in one God in 3 person. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Sila ay equal God. Sila ay power, the same power, essence, yan ang Panginoon. At ang role nila sa kaligtasan nating mga tao, yung God the Father, sinugo niya si Jesus. Kaya nga John 3:16, for God so loved the world, means not the world system, but people in the world. Baka ngayon abot na ng 7 or 7.7, baka ngayon baka 8 billion na yung tao. So love the world that He gave His only begotten Son, si Jesus Christ. That's why we believe it in Him, should not perish but have everlasting life. So yun ang role ng God the Father. Suguin dito sa lupa si Lord Jesus, pinanganak ni Virgin Mary. And then si Jesus, after 33 years and 6 months, inopen niya yung kanyang sarili. Kaya yan ang good news gospel that Jesus Christ, death, burial, and resurrection. That whosoever believe it in Him, in Jesus,
will have eternal life. So ang role naman ni Jesus Christ, siya yung pampalubag loob, siya yung Redeemer, sin bearer of our sins, siya yung Savior, si Lord Jesus. So yun ang role niya, mamatay sa cross, offered Himself para tayo ay bigyan ng kaligtasan. And by the way, yung pagkamatay ni Lord Jesus doon sa cross, para sa ating kasalanan yun. Hindi sa kasalanan ni Lucifer at yung 1/3 na mga fallen angels. Kaya, even the devil, believe there is God. Kaya meron akong nakalaro sa cheese.com. Kahit gapahinga ako, katrabaho pa rin ako. Mga 3 minutes, ga-share ako ng Word of God. At ang sabi niya, God does not exist. Sabi ko, God exists. Could you imagine na even the devil nga, ga-believe sa Diyos? Ibig sabihin, yung tao na hindi ga-believe sa Diyos, masahol pa siya sa Diablo. Tama? Ay, ang Diablo nga, believe God. The devil, sabi ng James chapter 2 o chapter 5, the devil is believe God and trembling. Tapos, mayroong mga tao, there are people who don't believe God. They are worse than the devil. Diba? Mas masahol pa sila sa Diablo. Ay, yung Diablo, naniwala sa Diyos. Tapos yung tao, ayaw maniwala sa Diyos. O, diba? So, minsan, yung iba, ayaw nilang maniwala sa Diyos para wala silang accountable. O, pero sa totoo lang, there is God. In the beginning, God created the heaven and the earth. So, pasalamat tayo. We have God. At ating Diyos, hindi yung buhaya. Doon sa Africa, ang Diyos ng nanay, buhaya. So, siyempre kung gasimba ka sa Diyos, mayroong offering. Nung simba sila kay Baby Jesus, doon ng mga 3 wise men, ang offering nila kay Jesus ay gold, frankincense, and myrrh. May offering. Ayun, yung nanay na yon, ang offering naman niya ay yung mataba na sanggol. Pero yung payatot na sanggol sa kanya. Pero yung mataba, yun ang kanyang binigay doon sa kanyang Diyos na buhaya. So praise the Lord na ang Diyos natin ay si Lord Jesus Christ. Hindi baka, hindi araw, hindi kung sino mga ninuno o mga puno o mga bato na may muka. Baka lubat siguro. Yeah. So, praise the Lord na we have God. One God in 3 person, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Number 2, ipos mo muna. Amen, praise the Lord. So number 2, we have a nation. Mayroon tayong bansa, mayroon tayong Philippine nation. Pasalamat tayo, ang bansa Pilipinas ay mayroong 82 provinces. At ang Aklan, tayo dito sa Aklan ay mayroong 17 towns. At ang Kalibo ay may 16 barangays. Sa New Washington, ilan ang barangays? 17 rin barangays. Sa Numancia, 17 barangays rin yata sa Numancia. So praise the Lord, marami pa dito na wala pang mga gawain ng mga Baptist churches. So we have a nation. Kaya nga, ang mga sundalo, mga pulis, ang kanilang talagang napipil nila yung lupang hinirang na nandun sila sa West Philippine Sea na ang sabi nila ay feel nila yung lyrics ng lupang hinirang na ang mamatay ng dahil sa'yo. Talagang gano'n, no? Palagi tayong binubuli ng mga Chinese. Kita mo sa mga video na ginapalo yung Navy, Philippine Navy na boat, no? Talagang sige lang, importante lang ay may Diyos naman at kung ano ang itanim nila, anihin rin nila yun. Kasi yun ay pag-aari naman natin, ang West Philippine Sea, pero gusto nilang angkinin. Kasi marami dong yamang dagat, meron ding deposit ng oil. Yung oil doon ay yung gasolina sa jet fighter, mga eroplano. Kaya mahal yan, tapos para gamitin nila para kaya ng labanan ng Amerika. Ayun, naka-deposit doon. Maliban doon, mga coral reefs, iba't ibang klase yung mga isda at mga yamang dagat. So gusto nilang kunin. Tayo bilang Pilipino, as a Philippine nation, marami nang sumakop sa atin. Unang sumakop, Spain, mga Spaniard. Pangalawa, American. Sinakop tayo. Pangatlo, Japanese. At ngayon naman, gusto tayong sakopin ng Chinese. Yung gusto rin sakupin
kailangan nating ipaglaban kay ginbalik yung Reserve Officer Training Course ROTC para anytime ay pwede tayong ipagtanggol ang ating bansa. Alam mo naman natin na dahil sa drugs na yon, galing palagi sa China yung drugs. Kasi kung mga kabataan ay lulong na sa illegal drugs, ay hindi na sila makaisip na matino. At pag sinalakay ang ating bansang Pilipinas, wala na, laylay na yung mga kabataan, mga wala ng lutang, sabog, adik, yung mga kabataan, hindi na nila madipinsan yung bansa natin. So gagawin na lang tayo na probinsya. Pero hindi pwede yun. Dahil tayo, alam ko, mga Pilipino, atapang atao. Andres Bonifacio, atapang atao. Di ba? Yan, mga Sus Rizal. Yan. So, we have a nation. Pasalamat tayo na hindi tayo sa ibang bansa. O, nanalo tayo sa Latvia. O, pasok tayo sa Simis, Gilas, Pilipinas. Iwan ko lang kung nanalo sa Brazil. Iwan kung panalo tayo sa Brazil. Kaya, we have a nation. Pasalamat tayo. We have a nation. Are you happy na you are a Filipino? Filipina? Amen. Praise the Lord. Are you happy? Meron doon na-open. May na-open doon sa isang pastor. Kasi sabi niya sa I think taga-Africa yon, siyempre black people, sabi niya, nakapag-asawa ng Pilipina, Filipina is for Filipino. Filipino for Filipino. Filipina is for Filipino. Ay siyempre, asawa na yung Pilipina, ay na-open siya sa pastor. So, kaya, we have a nation. Pasalamat tayo na mayroon tayong bansang Pilipinas. Pero yung Philippines ay pinangalan niya kay King Philip of Spain, kay Philippines. Pero ang pangalan sana niya ay Maharlika, no? Sabi nila. Kaya, praise the Lord na we have a nation, the Philippine nation. Kaya, praise the Lord. Yan. And then, we have a nation number 3. Number 3, na we have a family. A family that prays together, stays together. So, meron tayong big, happy family. So, sa pag-aasawa, ang partner dyan ay ang Diyos, and then yung husband, at saka wife. Okay? So, yun yung design ng Panginoon para wag tayong magkaroon ng broken family. Okay? So, kaya nga tayo may divorce bill na, no? Okay lang yung divorce bill, basta yung, halimbawa, yung Mrs. ay battered wife. Yung Mr. lasinggo, tapos pag uwi sa bahay, yung Mrs. niya palagi niyang, yung pinangako niya na bituin at buwan, binigay niya. Pag sinuntok niya, nakakita ng bituin at nakakita ng buwan. Naggaob, ano sa Tagalog yung gaob? Pasa, black eye, naging, pangako niyang full moon, naging half moon. Oh, yun ang pangako niya. Oh, hay, siyempre, pag ganyan ang mister mo, lasinggero, sugarol, pwede mong pailan na annulment o divorce. Yan. O kundi ang mister mo naman ay wala na sa hulog, ibig sabihin may tiriring na siraan ng bait, yan, pwede mong divorce o annulment in case-to-case basis. Ano ba, pabaya o kung nangibang bahay. Hindi sumakabilang buhaya, sumakabilang bahay. Yan. Pwede mong kwan. Pwede mo siyang pailan ng kwan. Oh. Ay sa Japan nga, ang bilis lang doon eh. Halimbawa, hindi na kayo MU, mutual understanding, no? Hindi na kayo nakakasundo, hindi na kayo makaintindihan. Bakit? Baka Chinese yun o Japanese, kaya hindi kayo nakaintindihan. o Spanyol. Pag hindi na kayo nakaintindihan, punta lang sila sa abogado doon sa Japan, ha? Punta lang to doon, tapos pirmahan lang, tapos na. Pero dito sa Pilipinas, ay tagal-tagal, no? Ha? Mahabang proseso, mahal pa. Tapos, baka mamatay na yung kung sino sa isa, hindi pa tapos. Parang lupa rin yan eh. Natapos na yung kay tatay ko at sa mga first cousin niya, sa mga Birarwil, Buntugon sa Blaon, yung 13 hectares doon sa Aranas, Balite,
Di sila mga mag-first kasi nag-asuntuhan. Nagkalamatay ng si tatay, ang first kasi niya, pati Birarwil, Sablaon, Buntogon. Nagkalamatay na sila at ang lupa, hindi pa rin tapos yung kaso nila. Parang gano'n ang ating justice system sa Pilipinas. Matagal matapos. Kaya, nalala ko yung pag may abogado ka na, pag magaling ang abogado mo, ay, pag magaling ang abogado mo, ang kaso ay, madaling matapos, pag magaling ang abogado mo. Pero kung pinakamagaling na abogado, ang kaso ay matagal matapos. Pinakamagaling, matagal matapos. Yun, magaling eh. Pagpipirahan lang naman nila yung both side. Tapos sila pala yung mga abogado mismo may magkaibigan rin pala. Ibig sabihin, kinakwarta na nila yung mga kliyente nila. Pero meron mga abogado na tapat sa tugulir at matino. Katulad ng sa Boracay. Di ba yung ate ay sila yung nakatira dito sa Aklan? Pero sila pa yung inaapi, pinapaalis sa lupa na sila naman ang nauna dito sa Aklan. Ngayon may abogado talaga na tutulong siya sa mga inaapi. At yan ang gusto ng Panginoon sa Bible. Pag ikaw ay inaapi, ikaw ay walang tatay, nanay, orphans ka, yan ang Panginoon ay may favor sa iyo na dapat tulungan. At tinuturuan yung mga Israelites na tulungan yung mga ganong tao. So we have a family. Kaya dito ay family. Kayo ay family ko, family church. Okay? So, sino ang gusto nyo maging tatay? Sa ibang pastor sa simbahan, ibang simbahan doon, iba ang pastor, ay, pag ikaw man na ay na-late, grabe ang kanya, grabe ang akig ng pastor, na-late ka. Tapos kung ang damit mo naman ay hindi niya nagustuhan, live yan, pagalitan ka, pahiya ka. Tapos ay, ang dami pang kwan, sige, bilang tatay siya sa doong lugar ng simbahan nila. Okay? So, normal yun bilang tatay ay magagalit. Kasi kung hindi ka pinapagalitan, hindi ka anak. Ikaw ay anak sa labas. Okay? Pero, bilang tatay man, sabi ng Bible, sa mga anak, mga tatay, wag niyong kwan ang anak niyo, wag niyong gagawa ng yung pagalitan o rebuke them. Basta may kwan doon nga, ikaw nyo sila dapat in-nurture into the Lord. So, ganoon dapat sa mga tatay, sa mga magulang. Kaya pasalamat tayo na pag sinasaway namin si Jack Neil, ay kasi anak ka namin. Kung hindi ka namin anak ka sa labas, alis ka dito, tapos hanap ka doon ng bahay mo. Yun. Alam mo, pag doon ka sa bahay ng iba, siguradong gagawin ka katulong. Tagalinis ng sakyan, taga-floor wax, taga-punas, taga-hugas ng plato, taga-saing, and then taga-bili kung anong iutusin sa'yo. Kaya sabi ko kay Hana, kay JJ, hanap kayo ng ibang bahay doon. Kung kayo nagatungli-anay, ay hanap kayo. Pero hindi man nila gusto. Ganun sa bawat mga anak. Siguro hindi man papayag si Tars na, Tars, hindi ka gawgas ng plato Doon ka na sa ibang bahay, magtira. Mabensyon yung mama mo. Payag ka, tira sa ibang bahay. Hindi. Mas matindi pa doon sa ibang bahay ka titira. Kung ka din, mas patrabahoin ka pa doon. Kaya, mahalin natin ang ating pamilya. Pamilya sa bawat tahanan at pamilya sa simbahan. Amen? Tayo nakakatipon dito once a week para sa salita ng Diyos. Kaya, kung buhay pa inyong mga tatay, nanay, inyong lula, ay pasalamatan nyo sa Panginoon. Di ba? Wala si Brother Bong, no? Anong feeling nyo, Tars, Linden, Pau? Boring. Di ba? Nang medyo kulang, no? Si Sterpin naging tatay at nanay na siya. Di ba, no? Mahirap. So dapat tulungan sa loob ng tahanan. We have a family. Nalala ko sabi ni Senator Bong Revilla, sabi niya, mas maraming anak, mas masaya. Okay lang yun, basta kayo mo pakainin. Pero mali naman yung marami kang anak, tapos ay
sisihin mo yung gobyerno, wala kaming makain, mahal ang bigas. Ay kasalanan mo yun, marami kang anak. Tapos sa gobyerno mo iasa yung bigas, sisihin mo yung gobyerno, ikaw ang may kagawa niya na dumami ang anak mo. Kaya nga may family planning eh. Kaya ideal talaga sa pamilya, 4 yung anak. 4 yung anak. Kasi 4 ang anak, halimbawa, hospital ka. So yung isa doon magbabantay sa ospital. Yung isa bibili ng gamot. So yung isa magbabantay sa iyo sa ospital, yung isa bibili ng gamot. Yung isa tagaluto. Yung isa hanap buhay, hanap ng pera. O di ba? 4 ideal. O pero sa kay Ma'am Annalyn, 2 ay tama na yan. Kay Esther Monet, pwede pa dadagan ng isa. Kasi may trabaho na okay lang maraming anak basta may pambili ng gatas at diaper at pagkain. O, di ba? Family planning pinaplano. Pero tinawa yung mga ita, no, mga ate, no, wala naman silang plano sa buhay, walang family planning. Pero anak lang sila, pero survive buhay man, no, mga ate. Wow, sa Boracay yung mga ate, naka-aircon ng bahay. Talo pa tayo, ah. Yan. Kaya, family. So, dapat ang pamilya ay masaya na naglilingkod sa Panginoon. Sa pamilya, kung meron kayong problema, halimbawa si Hana o si Gigi o si Jomar o si Colleen o si Aliyah, si Linley, si Pau Pau, kung meron kayong may mga crush kayo sa school or mayroon kayong mga nililigawan, ay isang guni sa inyong tatay, nanay, para sila naman yung aming kaliskisan, kilatisin, kaliskisan namin. Para malaman, no, baka mamaya, yan pala ay sugarol, adik, o lasinggiro, o dapat kaliskisan namin muna, kilatasin. Yung mga ganyan. So, kayo, aral lang. Kaya, maganda yung sa bata, yung bukal siya. Hindi kalbo, bukal. Bukal siya para kung anong mga problema. Maganda kasi pag sinabi, oy, wala akong pambayad sa project. O pag nadinig yun ang kapamilya mo, na problema ka, wala kang pambayad sa project at pasirox sa thesis. So madinig yun ng kakilala mo, pwede ka tulungan ng pamilya. O, di ba? So, pray lang sa Panginoon, God will provide. So, pamilya. So, ang institution na gin-ordain ng Diyos, 3, pamilya, gobyerno, simbahan. Yan ang institution na divine institution na tinatag ng Diyos. Pakinggan nyo, ha, galing sa Diyos ito. Kaya ginagawa ito ng diablo na sirain ang pamilya. So, ang institution na tinatag ng Diyos ay family. Diba sa Garden of Eden, si Adam and Eve. Oh. And then, gobyerno. Meron tayong gobyerno para maayos. Ang gobyerno ay maganda. Ang problema lang sa gobyerno, yung mga iilan na nagtatrabaho sa gobyerno ng mga corrupt. No, yan lang. Pero ang gobyerno, galing sa Panginoon at simbahan. So, ang church, kwan yan. Galing sa Panginoon. Ano sabi ni Lord Jesus sa Matthew chapter 16 verse 18? And si Jesus, sabi ni Lord Jesus, upon this rock I will build my church. So Jesus Christ Church. Kaya, at ang church, yun ang trabaho niya ay Great Commission. Ipahayag, preach the gospel to every creature that Jesus Christ loves them, that Jesus Christ died on the cross of Calvary to redeem, pay for our sins, buried, and after 3 days, Jesus Christ is risen from the dead. So yan ang role ng church. And to edify, may encourage kayo at to support the ministry para yung iba rin na gamisyon dun sa ibang bansa ay matulungan. So we are supporting by the grace of God na 19 missionaries, including pang 20 sa Asian Baptist Clearinghouse, yung facility. So nag-support tayo. Kahit kunti lang. Tayo rin mission, Bethany Baptist Church Mission Kalibo. Pero tayo rin naman ay tumutulong sa mga mission. 19 missionaries, kahit kunting halaga lang. Siguro kung makita nanda ang sitwasyon natin, baka sila pang tutulong sa atin eh. Oh, pero kahit tayo ay mission, mayroon tayong puso
making Jesus Christ known, tumutulong tayo. So praise the Lord, we have a family na naglilingkod sa Panginoon. Ano ang kwan ni Joshua? Sabi ni Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. Oh, we will serve the Lord Jesus Christ. Could you imagine? Ating Diyos, Jesus Christ, He is risen from the dead, He is not here. Oh, imagine? Oh, ang ating Diyos ay buhay at totoo, hindi yung crocodile, hindi yung baka, hindi yung cow, or hindi yung sun or rat or mouse, but Jesus Christ, the true and the living God. We have a family. And then number 4, so in everything give thanks. Number 1, we have God. Number 2, we have a nation. Number 3, we have a family. Number 4, we have a church. Meron tayong church. Church, ibig sabihin ng church sa Greek ay ecclesia. Ibig sabihin ng church is a group of believers. Church is not building, ha? It's not the building. Yan ay church building. Ang church ay people. People of God. People na makasalanan like me. Sinners, lahat tayo dito sinners. Pastor, down to the members, sinners, lahat tayo. Ang walang sin lang ay si Jesus Christ, who knew no sin. Hindi alam magsalanan. 2 Corinthians 5:21. 1 Corinthians 15:47. The first man is earthy, from the earth. Si Adam, second man is the Lord from heaven. Kaya si Lord Jesus lang yung walang kasalanan. Si Pedro, si Martha, si Mary, si James, si Andrew, Matthew, makasalanan. Jesus Christ lang makasalanan. So we have a church, and Jesus Christ is the head of the church. Nakalungkot ngayon, yung head of the church na ngayon ay mga tao lang, yung kung sino yung leader, elder, o pastor, o pope, o bishop. Sila na yung head, sila yung nasusunod. Hindi na si Lord Jesus. Si Lord Jesus, na-dethrone na nila. Kasi sila lang nasusunod eh. Parang sa mga simbahan ngayon, parang yung may-ari ng church, yung mga pastor na, parang sila na yung dominant. Diba? Na-obserbahan nyo rin. Parang sila na may-ari ng church. Ang may-ari ng church, si Lord Jesus Christ. Siya yung head. Christ is the head of the church. Yung pastor, sabi ng Bible, ay under-shepherd. Steward, under-shepherd. So, tayo, ang ating head dito, hindi ako, hindi si Pastor Nabli, si Lord Jesus Christ. Yan. So, hindi kung sino mga pastor. So, we have a church. Church is group of believers. Tayo, yung church. Yan. Siyempre, kung meron dito nga member ng church na negosyante, milyonaryo, halimbawa, nag-pray tayo, at may puso sa gawain, madali lang yan, bibili lang siya ng lupa dyan kung saan, dito sa Kalibo, isang pamilya lang yan, may lupa na agad. Usually, ang lupa naman ay the earth and the fullness thereof is of the Lord. God created the heaven and the earth. Importante lang, meron tayong faith sa Panginoon. Diba? So, salamat tayo sa Panginoon. Alam niyo, ang lupa dito sa Kalibo, doon sa may water district na yun, 25,000 per square meter. Doon sa unahan ng airport, 14,000. Pero doon sa Barangay Briones, 4,000. Ay, kung makabili tayo ng 1,000 square meter times 4,000, 1,000 square meter, 4 million din. Imagine, ano? So, wala naman tayong 4 million. Meron tayo 1,000, 2,000, may 10,000 tayo. Yun lang. Meron tayo 4,000. Pero wala tayong 4 million. Pero, meron tayong Diyos. So, mag-pray lang tayo sa Panginoon. We have a church. A church na ang focus ay kaluluwa, Great Commission. And then the last, we have a Savior. We have a Savior, the Lord Jesus Christ. Titus chapter 2 verse 13. Ano sabi sa Titus 2:13? Looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. Makita natin dyan na si Lord Jesus Christ ay great God and Savior, Jesus Christ. So, meron tayong Savior, si Lord Jesus Christ. Mabuti ating Savior ay si Lord Jesus Christ. Hindi simbahan, hindi religious leader, hindi organization, kundi si Jesus Christ. Kasi, ang pinako sa cross, si Lord Jesus Christ. Hindi si Mary, hindi si Pedro, Jesus Christ. Making Jesus Christ known. Only the Lord Jesus Christ saves. Jesus Christ saves alone. Ang sabi pa sa another verse,
2 Peter 3:18, sabi doon ay, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. So are you happy you have a Savior, Jesus Christ? Amen? Masaya ako dahil December 31, 1991, tinanggap ko si Jesus Christ as my personal Lord and Savior. Wala man sa ako nag-lead. Wala, kasi nadinig ko na yan sa mga preaching, sa Baptist Church, Aklan Baptist Church, sa mga doon man sa University Baptist Church sa Manila, din sa mga camp, at din sa gospel tracts. Nakakuha ko na kung paano magbaton, tumanggap sa Panginoon, and din sa pag-Bible reading ko, at pakinig pa sa 7 Otod DCS. Pero nag-decision ako personal, December 31, 1991. 20 years old ako, third year college sa accounting. I received Jesus Christ as my personal Lord and Savior. I repent of my sins and receive. So, mayroon akong Savior. So, my Savior, gin-share ko rin sa kay Dino, kay Joseph, kay Kuya Ricky, kay Dennis, so, sa mga brother ko, kay nanay. Kung buhay pa sana si tatay nun, nasharean ko. Pero praise the Lord, the late Pastor Alan Satira siya nag-share dito sa bahay. Ginawan-unuman niya, sana matanggap niya ni tatay, tananggap ni tatay si Lord Jesus. And then, yung nanay rin ang sister-in-law ko, si Timerlin, doon sa hospital. Kaya, big accomplishment sa akin ba pag before namatay yung tao, matanda o bata, maraming beses ako ng mga matanda, nasira na mga bedridden, tumanggap kay Jesus Christ. Minsan sa tinga ko ginasiran as their Lord and Savior. So, akin big accomplishment. How much more kung lalo ko pang sipagan, always abounding in the work of the Lord, mag-share. Kahit sa gospel tracts, bigay lang. Yan. Kung hindi ka magbibigay, hindi ako magbibigay ng gospel tract, mamamatay. Kung magbigay rin ako, mamamatay na ako. Magbigay na lang ako. Kung ma-reject ka man, tinagyan ka, okay lang, sanay naman na ma-reject. Ayun, nanligaw nga ako nireject ako Kasi sabi na niligawan ko, Sir, sorry gid, magmi-mission pa ako. Sabi naman ng isa, sorry gid sir, kay magpapaaral pa ako ng kapatid ko. Sabi naman ng isa, sorry gid sir, may galing nobyo. Nireject, pero okay lang. Pero kay Mama Nalin, willing ka ba maging lifetime partner ko? Nagpipray kami, may pray na siya na willing ka ba? Hindi naman siya makasagot. Naalala ko yung sabi ni Pastor Ibaton, nung nanligaw sa kanyang first fruit na membro na nursing student, nag-graduate ng nurse, asawa niya na ngayon. Sabi niya, gusto mo ba pangasawa mo ay Christian? Sabi ng people. Siyempre, pastor. Hindi lang ba Christian, pero hindi lang basta-basta Christian, Baptist. Pastor. Bible Baptist pa, palapit sa kanya. Ay, paano kung mga liyag sa imo ay pastor mo? Ay, di nakasabat si Ma'am Sinya, Ribaton. Sabi na yung Pastor Ribaton, silence means yes. Ginamit ko kay Ma'am Manalin, effective. Willing ka ba maging lifetime partner ko? Ay, doon kami sa Iloilo, pinuntan ko pa from Kalibo to Iloilo, mga 186 kilometer pa. Mga 5 hours travel. Ay sabi ni Ma'am Nalinay, hindi siya makasagot. Ay sabi ko, silence means yes. Ay nag-okay na rin siya. Tamo, effective yung napakinggan kay Pastor Ibaton nga bangga preach nga, nandigaw siya sa ang ginawa pa ni Pastor Ibaton, yung hymnal, tinanggal niya pala yung hymnal, tapos pinatawag niya yung people, ay pumunta yung people. Siyempre yung hymnal, gintanggal niya, gintahi man yung people. So bang inaayos, sige man ay Pastor Ibaton nga, tanong sa kanya, dahil kung mga luyag sa imo, gusto mo man Christian, uy, Pastor, Christian gini. Ay, hindi mo man nga Christian. May Christian evangelika, may Christian mga born again. Ay, di, Christian nga Baptist. Hindi mo man nga Baptist. May Reformed Baptist, may Fundamental Baptist, may Southern Baptist, may Northern Baptist, may pa nga Baptist. Abong ang Baptist, Bible Baptist. Ay, di, Bible Baptist ang pag nagsabi mo, di, Bible Baptist Ay, paano day ko ang pastor mo mga luyag? Ay, hindi nakasagot si Ma'am Ribaton. Hindi pa siya Ma'am Ribaton noon.
Siyempre, dalaga pa. Iba pa apelyido. Kaya sabi niya, hindi makasagot. So, silence means yes. Wow, praise the Lord. Effective. Nakama ko si Mama Nalin. So, yun pala, may nagpipray rin pala sa kanya. Yung kanyang nanay at mga kapatid. So, matiwi pa. Ginapray legali siya. Yun. Ako naman, gapray man, hanap ako ng hanap. So, nakahanap ako, taga Palawan pa, layo pa. So, praise the Lord. At least God's will. No? Ay kung iba ang napangasawa ko, ay siyempre, walang Hana, walang JJ. So, praise the Lord. So, yun, no? Oh, we have a family. We have a God, we have a nation, we have a family, we have a church, we have a Savior. So, kung makapag-asawa ka man, dapat imong mga pag-asawa, dapat may puso sa Great Commission ni Lord Jesus sa ministry. Mag-asawa ko dahil itong maging asawa ko ay ang puso niya ay para rin sa kaluluwa sa Great Commission. Ganun dapat. Mayroong puso sa gawain ng Panginoon. Okay? So, in everything, give thanks. Okay? Pray tayo. Salamat. Our God, our Father in heaven, maraming salamat po sa time. Salamat po, Panginoon, sa iyong salita na in everything, give thanks unto the Lord, for this is the will of God the Father concerning Jesus. Thank you, Ama, na we have God like you, the awesome God, the powerful God, the loving God, the God that cares for us, the God who died for us and saved us from the penalty of sin, from hell. Thank you, dear God. We have a God, we have a Savior, the Lord Jesus Christ. We have a family, we have a nation, we have a church. We have a church, Bethany Baptist Church Mission. Thank you. We have a sending church, Bethany Baptist Church Makati, and we have a pastor, Pastor Jerry Nabli. And thank you also for the Aklan Baptist Church, Pastor Yuli Castor, even the family of the late Pastor Satira, Pastor Gomi Garcia, Pastor Errol, and Pastor Manny Satira, mga friends na mga pastor, Pastor Chagan, Pastor Misty, Pastor Arlan, Pastor Jude, Pastor Wilbert, bless them, even Pastor Arlan, at iba pang mga Pastor Gamaw, Pastor Shan, at iba pang mga pastor, mga kaibigang pastor. Thank you. Bless their life, their family, their work, also dito sa Kalibo. Lord, open the heart ng mga government official at mga resident, mga tao dito, maging mga transient people na sila rin na makasumpong ng biyaya ng kaligtasan like us. And also, we pray na ma-provide ang mga manampalataya. Makasama namin sa paglilingkod sa inyo at sa pagtupad ng iyong Great Commission to preach the Lord Jesus Christ, the Gospel, here and beyond, Panginoon, sa Kalibo. Na magkaroon pa ng mga Bethany Baptist Church Mission at maging church dito sa 13 towns pa, Panginoon, sa Aklan na wala pa. Mga karatig probinsya, sa Antique, sa Capiz, and everything. Marami pa opportunity. Salamat po ng marami at kayong patuloy magabay sa amin. Mag-ingat, magbigyan ng long life at kagalakan na maglingkod sa inyo. Pagpalaan niyo po ang bawat isa na nandito, Panginoon, ang kanilang mga request, ang kanilang mga puso at pagkalogyo, Panginoon. Sa po lahat ng glory, honor, and power. Thank you po sa lahat. Thank you, Sweet Holy Spirit. I-bless mo rin ang aming pag-transfer sa kanila dito sa Bethany Baptist Church Mission Kalibo, Panginoon. Thank you in Jesus Christ's name. Amen. Okay, tawagin natin